Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At maulan po, nandito po tayo ngayon sa Quezon City. At medyo tumigil tayo rito at napakalakas po ng ulan. Pero ibahin po natin ang kwento. Pag-usapan natin tong paglipat nitong si Councilor Apple Nieto dito sa kampo ni Isko Moreno. Ito ang magandang topic ngayon eh. Itong paglipat ni Councilor Apple Nieto dito sa kampo ni Isko Moreno dahil siya ang magre-representative dito sa District 3 at siya ang kandidato ng partido ni Isko Moreno. Kaya medyo maganda-ganda ang laban dyan. Di ba? Maganda-ganda ang laban dyan. Kasi alam natin itong si Councilor Apple Nieto ay talagang consistent number 1 to eh. Dalawang sunod ata na nag-number 1 to eh. Di ba? Tapos ngayon lalabanan mo ang congressman, incumbent congressman na ikaw ay pa-number 1 councilor lang. Eh talagang maganda ang laban. Kasi nga number 1 yan. Ibig sabihin yan, malaki ang tiwala sa kanya ng District 3 ng lungsod ng Maynila. Diba? Pero ang tanong dito, ano kaya ang magiging reaksyon neto ni Vice Mayor Yul Siervo? Diba? Yan ang malaking tanong eh. Ano ba ang reaksyon niya dito? Buo pa ba ang tiwala ng Asenso Manileño dito kay Vice Mayor Yul Siervo? Siyempre, alam natin na nung kumandidato tong si Yul Siervo, kasi galing to ng konsihal. Nung kumandidato itong si Yul Siervo, ang pinalit niya sa pagiging konsihal ng lungsod ng District 3 ng lungsod ng Maynila itong kapatid niya, si Councilor Apple Nieto. 'Di ba? At alam natin na talagang sinusunod nitong mga Nieto itong si Vice Mayor. Eh meron pang isang tumutunog na meron pang isang Nieto na tatakbong konsihal dito sa District 3, papalit dito kaya Councilor Apple Nieto. Kanino kaya ito pupunta? Sa Asenso Manileño o sa Aksyon Demokratiko ni Isko Moreno? Di ba napakagandang napakagandang tapatan yan? Di ba kasi ngayon masyado na silang nagpapasaringan ng iba't ibang mga salita dyan tungkol sa kanila mismo. Di ba parang naririnig na natin eh, wala pang kampanya at abangan natin. Marami pa daw, di umano, ang lilipat dito sa partido ni Isko Moreno. Abangan natin bago mag-filing, napakalapit na lang po. Next week, filing na ata eh. Next week, filing na ng candidacy. Kaya aabangan natin itong mga magtatalunan. Di ba? Kung meron pa mga magtatalunan, pero kung may magtatalunan pa man na mga konsihal, eh malamang makuha na nila ang majority. Dahil konti na lang eh. 18 na sila ngayon eh. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang at makukuha na nila itong majority dito sa konseho. Ano kaya mangyayari? Marami tayong mga abangan ngayon. Marami tayong maabangan ngayon. Pero may mga tumutunog na at kalat na rin dito sa lungsod ng Maynila na itong si Yul Siervo parang gano'n na, parang naninimbang na. Kung sakali itong si Yul Siervo ay bumaba at lumipat dito sa kampo ni Yorme, wala na rin siguro siyang tatakbuhan kasi okupado na ang congressman dito sa District 3. Andiyan na yung kapatid niya. Ay doon na lang siya sa party list. Di ba? Mag-party list na lang siya. Pero sa ngayon nakikita nating malaking advantage na itong Isko Moreno dito sa gaganapin na halalan ngayong 2025. Talagang iba ang dating ng Isko Moreno team dito sa lungsod ng Maynila. Marami man na mga vloggers sa mga naninira dito kay Isko sa social media, pero nanatili pa rin siya number 1. Alam nyo po kasi may resibo na eh, may ginawa na, di ba? Andyan na yung mga ginawa niya, nakikita na natin. Di ba ibig sabihin niya pag umupo siya ulit, marami pa siyang gagawin, marami pa siyang plano. Di ba ilalagay na naman niya ang Manila sa top.
Ayun ang gustong nangyari ng mga Manileño. Kahit pa man anong mga daming batikos dito, paninira kay Isko, eh hindi niya pinapansin. Kasi naninindigan siya na lahat ng ginawa niya ay para sa Manileño. Kaya yun, itong nangyari ngayon dito kaya Konsyal Apol Nieto, siguro itong si Konsyal Apol Nieto, eh talagang hindi naman siguro basta-basta lilipat yan, eh nag-isip yan. Pinag-isipan niya ng maraming beses yan bago siya lumipat. Di ba? Tayo ba, gagawa ba tayo ng napakalaking desisyon sa buhay natin na bigla-biglaan lang? Di ba pag-iisipan muna natin yan ng ilang beses? Siguro, naisip ni Konsyal Apol Nieto na talagang dito siya bilong sa kampo ni Isko Moreno. Kaya itong labang Chua at Nieto dito sa lungsod ng Maynila ay napakaganda po. Dito sa District 3 dito sa lungsod ng Maynila, patok ang laban dito.